Magandang gabi, boss. Ako si JM. Sa totoo lang, wala kaming pinagkwentuhan ng nangyari sa amin sa Marinduque kasi natatakot kaming may magparamdam sa amin ulit. Pero dahil sa matagal naman na, naisipan ko na rin i-share sa inyo para naman may ambag ako. Bago pa mag-pandemic, naisipan naming magbakasyon saglit ng mga kaibigan ko. Gagraduate kasi kaming lahat, kaya gusto naming iregalo sa mga sarili namin kahit 2 araw lang ang paggala at pahinga. Dahil may rest house sa isang maliit at tagong isla sa Marinduque yung tatay ni Ivan na tropa naman namin, doon na lang namin naisipang pumunta para menos gastos rin. Sobrang ganda nung isla kung tutuusin at nagmukha pang private island nila kasi walang ibang nakatira. Pahirapan din pumunta at patagal kami sa bangka na kinontrata lang ng pamilya ni Ivan kasi wala namang bumabiyahe papunta sa isla na pupuntahan namin. Kung tutuusin, masaya talaga yung buong araw namin doon sa isla. Maganda kasi to, sobrang tahimik. Parang wala kang ibang maririnig kundi yung alon at yung hangin na humahampas sa mga dahon. Pero sobrang init. Sulit naman din kasi parang private island talaga siya. Wala rin kaming ibang kasama kundi yung caretaker na si Mang Romy. Pero halos di naman namin siya nakikita kasi may sarili itong kwarto. Habang nag-iikot ako sa loob ng rest house, napansin ko na may batang tumatakbo sa gilid. Maliit lang ito, na ang puting damit, mabilis tumakbo papunta sa isang kwarto. Hindi ko naman pinansin. Akala ko anak lang ni Mang Romy o kamag-anak kaya hinayaan ko na lang. Nung gabi, naisipan naming mag-bonfire. Tawanan, inuman, kantahan. Siyempre, hindi mawawala yung kwentuhan ng mga horror experience kuno ng bawat isa sa amin. Isa-isa kami nag-share ng mga kwento na di naman namin alam kung totoo ba o trip-trip lang. Tapos si Ivan, biglang nagkwento tungkol sa rest house. Ang sabi niya, may kwento-kwento raw na may multo sa bahay na gumagala. Dati raw kasi, may isang katulong at anak niya sa rest house ang nakatira. Sila lang daw ang iniiwan kapag wala yung may-ari. Kaso isang gabi, may magnanakaw ata o pirata na napadpad ng loob at pinatay silang mag-ina. Simula raw nun, may mga nagpaparamdam na sa bahay. Inasar pa namin si Ivan kasi ayaw naming maniwala sa kwento niya. Baka gusto lang niyang manakot o mag-prank kasi gawain din niya yon. Pero ako, biglang sumagi sa isip ko yung batang nakita ko kanina. Kaya tinanong ko si Ivan na kung patay na yung bata, bakit may nakita pa akong bata sa loob kanina? Kawawa naman yung bata, sabi ko. Pinatay na niya sa kwento niya para lang takutin kami. Tinawanan lang ako ni Ivan. Sa kanya sinabing wala naman daw batang nakatira sa rest house at yung caretaker na si Mang Romy matanda na. Yung multo daw na sinasabi niya yung babaeng katulong daw yon. Medyo kinilabutan ako pero pilit ko na lang inisip na baka nagkamali lang ako ng nakita. Baka anino lang o baka pagod lang ako sa biyahe. Baka niloloko na naman ako ni Ivan. Dinamihan ko na lang yung pag-inom ng alak para kahit papaano kumalma ako. Medyo nakaramdam na kasi ako ng takot nun. Tapos para na akong tuliro na lingon sa paligid kahit na puro buhangin at puno lang naman yung nakikita ko. Tinigil na namin yung horror experience na usapan. Nag-asara na lang ulit kami. Pero mukhang hindi talaga kami magiging masaya nung gabing yon. Habang nagkakasiyahan kami, biglang tumakbo yung isa naming kasama na si Bea. Galing kasi siyang CR. Halos matapilok na nga siya sa pagmamadali habang mangiyak-ngiyak at nanginginig pa. Ang sabi niya, may bata raw sa loob ng CR. Lumingon ako sa paligid. Nagbabaka sakali na may makitang bata. Pero wala talaga. Doon na nagsimulang magalit yung isa naming tropa kay Ivan. Kasi akala namin, tinatakot lang niya kami. Sabi pa nga tigilan na niya. Baka may madisgrasya pa sa takot. May mga babae pa naman kaming kasama.
Pero talagang sinasabi niya na hindi naman siya nanakot. Kahit siya nga, namumutla na dahil wala siyang alam na may bata sa rest house nila. Kung gusto nga raw namin pagkakita namin kay Mang Romy, kami mismo ang magtanong kung may kasama ba siyang bata para naman makampante kami. Nagkatinginan kaming lahat. Alam kong pare-pareho na kaming kinakabahan. Kahit ako, naramdaman ko yung bigat ng hangin. Feeling ko, may nakamasid sa amin. Hindi rin naman namin alam kung tatakbo kami o dededmahin lang kasi wala naman kaming mapupuntahan. Wala nang bangka. Bukas pa ng hapon kami susunduin. Nagdesisyon na lang kami pumasok sa rest house. Wala na rin kami sa mood, tapos si Bea di pa rin tumigil sa kakaiyak. Sinamahan kami ni Ivan sa kwarto ni Mang Romy na halatang naistorbo pa namin sa tulog nang pagbuksan niya kami ng pinto. Kinausap siya ni Ivan para tanungin kung may bata ba siyang kasama. Nagulat naman si Mang Romy saka sinabing wala raw. Siya lang daw ang mag-isa sa rest house. Nagtanong pa siya sa akin kung bakit namin natanong, pero nagpaalam na lang kami na magpapahinga na. Sabi ni Ivan, baka may mga tama na rin kami ng alak. Mag-impake na lang daw kami para paalis bukas. Dahil sa natamaan na rin ako ng alak, mabilis lang ako nakatulog. Pero hindi pa nagtatagal yung tulog ko. Nagising ako sa pakiramdam na may malamig na kamay na humahawak sa paa ko. Nung nakadilat na ako, naramdaman ko na lang ang paninigas. Hindi ko agad naigalaw yung katawan ko. Tapos parang may bumabara pa sa lalamunan ko. Dahan-dahan kong ginala yung mga mata at doon ko siya nakita. May kadiliman pero malinaw kong nakita yung babaeng madungis, duguan at nakayuko sa paanan ng kama ko. Nanginginig yung kamay niya habang naaturo sa akin. Gusto kong sumigaw nun pero parang wala akong boses. Tinapunan ko ng tingin yung mga kasama ko. Nakita ko may umiiyak na parang binabangungot. Parang lahat kami may kanya-kanyang pinagdadaanan sa kwarto. Nang biglang pumasok si Mang Romy sa kwarto namin, nakita ko na nataranta siya ng sobra nang makita kami. Paulit-ulit niya kaming tinatanong kung sino sa amin ang may kinuha. Biglang umungol yung isang kasama namin kaya pinuntahan siya ni Mang Romy. Kinapa yung bulsa niya. Doon, may nakuhang maliit na keychain na mukhang luma na. Bigla akong naagalaw at napabangon. Kahit yung mga kasama ko mukha namang naginhawaan. Ang sabi ni Mang Romy, wag daw kaming kukuha ng gamit basta-basta kung ayaw naming may magalit. Patapos yon ay lumabas na siya ng kwarto. Tulala lang kaming lahat. Pinaghalong hangover, takot, at syempre gulat sa nangyari yung naramdaman namin. Hindi ko naman alam kung lakas ng loob o takot ang nagtulak sa akin, pero inaya ko na silang magdasal kaming lahat. Kahit nanginginig, nagdasal kami ng sabay-sabay. Dala siguro ng kakaiyak ng ilan sa amin, pati ng pagod, may ilan sa amin na nakatulog ulit. Paggising namin noon ay hapon na. Walang gustong magsalita. Wala na rin naman yung presensya na mabigat. Nagmadali na kaming mag-impake paalis. Pagdating ng bangka, halos naguunahan pa kami sa pagsakay. Nakauwi naman kami ng ligtas, pero wala ni isa sa amin yung gustong pag-usapan yung nangyari. Yung ilan nga sa mga kaibigan namin, hanggang ngayon, hindi pa rin namin makontak. Simula nun, hindi na kami bumalik sa islang yon sa Marinduque. Palagi ko rin tinatandaan yung bili ni Mang Romy na huwag basta-basta pumulot o kumuha ng bagay pag nasa ibang bahay ka. Kasi hindi mo alam kung sino o ano ang magagalit sa'yo. Ito lang po ang na-experience namin, Boss Bob. Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lang akong Jane. Tubong Maynila pero Marinduque ang probinsya namin.
Gusto ko lang pong ikwento itong na-experience ko, pero konting background lang. Nung naghiwalay sina mama at papa, umuwi kami sa Marinduque para doon manirahan. Yung unang bahay namin ay yung ancestral house ata ng tatay ni mama. Nakalimutan ko na eksakto, pero lumang bahay talaga siya. Gawa sa kahoy, pero maganda at mataas. Bukod sa mga gamit na matagal na, isa saan doon pa yung mga alaala ng nakaraan na hindi pa rin makaalis. Mahilig talaga ako sa anime simula pa nung bata. Pero dahil sa mga nangyari sa akin doon sa bahay, kada may maririnig akong nagninihongo o Japanese, natatakot ako. Nagsimula ang lahat nung mismong pagkalipat pa lang namin. Wala pa naman akong pasok noon, kaya nasa bahay lang ako at nanonood ng anime. Napansin ko agad na noong unang 3 araw namin, palagi na lang ako may naririnig na may hinang pag-iyak sa 10 oras ng gabi tuwing matutulog na ako. Akala ko nung una ay si mama lang, kasi nga kakahiwalay lang nila ni papa. Baka nalulungkot lang siya, ganon. Pero nang kumprontahin ko naman siya tungkol doon, natawa lang siya. Sinabi niyang baka nananaginip lang ako o nagkakamali ng dinig. Inisip ko na dinedenay lang ng mama ko at ayaw lang niya na isipin kong nahihirapan siya sa setup namin. Pero sa gilid ng utak ko, iba na rin talaga yung pakiramdam ko. Iba yung kutob ko. Isang gabi, nanonood ako ng anime sa laptop ko. Naapatong lang sa kama yung laptop at walang earphones kaya malakas yung tunog galing sa speaker. Habang nasa kalagitnaan ako ng panonood, may narinig akong mabilis na pagtakbo sa labas ng kwarto ko. Rinig na rinig ko yung yapak, pero hindi naman ganon kabigat. Napapitlag ako. Sumilip agad ako sa pinto, pero wala namang tao. Pumunta ako sa kwarto ni mama. Pagpasok ko, nakabukas pa yung lampshade niya, pero malalim yung tulog. Inisip ko na baka may pusa lang na nakapasok. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto para manood ulit. Hanggang sa maatulog na ako. Kinabukasan, gabi na nang matapos ako sa schoolwork. Kaya nanood ulit ako ng anime habang nakahiga. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Bandang madaling araw, nagising ako. Bigla kasi akong may narinig na umiiyak. Mas malakas na ngayon. Parang mas malapit. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas sa madilim na hallway ng bahay. At doon, sa dulo ng pasilyo, may nakita akong babae. Nakayuko siya, mahaba ang buhok, nanginginig habang umiiyak. Nanigas ako sa kinatatayuan. Hindi ko maigalaw yung katawan ko noon. Ang tanging nagawa ko lang ay bumuka ang bibig ko para sumigaw. Sa sobrang takot siguro, parang kusa na lang akong napasigaw ng malakas. Unti-unting nawala yung babaeng umiiyak kaya mas lalong lumakas yung sigaw ko sa takot. Biglang bumukas yung pinto ni mama at dali-dali siyang lumapit sa akin nang makita niyang nanginginig ako sa takot. Niyakap niya ako at tinanong kung anong nangyari. Halos hindi ko na maipaliwanag ng maayos kasi nanginginig yung boses ko. Pero sinubukan kong ikwento yung nakita ko. Akala ko nga ay papagalitan ako ni mama kasi baka hindi niya ako paniwalaan. Pero niyakap niya lang ako ng mahigpit saka nagsorry sa akin. Kasi hindi niya alam na andoon pa raw pala sa bahay na yon yung babaeng nagpaparamdam. Dati pa raw yon. Nung maliit pa lang siya, may babaeng nagpaparamdam na sa bahay. Pero minsanan lang. Ang kwento sa kanya ng lolo, baka daw isa yon sa mga may-ari o tumira sa bahay na yon na naabutan pa yung panahon ng giyera sa Marinduque. Hindi naman daw nagpaparamdam kay mama. Pero ang suspecha niya, baka pinatay daw ng mga Hapon nun. Kaya galit siya sa kahit sinong may kinalaman sa kanila. Sinabihan niya akong umiwas muna sa panonood ng anime. Baka raw yun ang dahilan kung bakit nagpapakita yung babae. Siguro ay dahil sa boses o sa mga nagahapon. Siguro, kung hindi ko pa nakita yung multo, baka tinawanan ko pa si mama.
baka nakornihan ako. Pero alam ko rin na posibleng sinasabi ni Mama at wala namang masama kung susunod ako kesa naman may magparamdam pa ulit sa akin. Simula nun, tinigil ko na yung panonood ng kahit anong anime. At sa totoo lang, hindi ko na rin nagawang bumalik pa sa hallway tuwing 10 oras ng gabi. Wala nang nagpaparamdam pagkatapos nun. Pero kahit kailan, hindi na nawala sa isip ko yung itsura ng umiiyak na babae. Lalo na kapag may naririnig akong kahit anong salita o kanta na Japanese. Para akong bumabalik sa gabing yon, sa madilim na hallway, sa takot na hindi ko malimutan. Hanggang sa bumalik kami sa Maynila nung nag-college na ako. Hindi ko na binalikan yung lumang bahay na yon. Pero minsan sa panaginip ko, nadidinig ko pa rin yung maihinang pag-iyak ng babae sa dilim. Nung nag-aaral ako, nababanggit pa rin yung history ng Pilipinas. Kapag natataon kami sa panahon ng giyera, naaalala ko yung multo. Naiisip ko kung gaano kalala yung sinapit niya sa panahon ng pananakop para magparamdam pa rin siya hanggang ngayon at manatili yung alaala niya dun sa lumang bahay sa Marinduque. Hanggang dito na lang, sir, ang kwento. Magandang araw sa lahat. May mga kwento din ba kayo nung bata na hindi ka panipaniwala? Ako kasi meron. At nung mga panahon na to, ay sa Marinduque pa kami nakatira ng pamilya ko. Tanda ko pang nasa 8 years old pa ako noon, pero kabisado ko na ang mga nangyari hanggang sa ngayon. Naalala ko lang bigla to nung nag-i-scroll ako sa FB at lumabas yung Marinduque. Kaya naman naisipan ko na rin i-share sa inyo yung nangyari sa akin noon. Dahil nga sa bata pa ako noon, wala rin kapatid o pinsan na kasing edad ko. Madalas akong maglaro sa labas kahit na ako lang ang mag-isa. Minsan, nakikipaglaro ako sa ibang mga bata. Pero sa dahil hindi ko sila ganon kasundo, mas pinipili ko na lang na maghanap ng spot ko kung saan ako makakapaglaro kahit ako lang. May nahanap naman ako noon. Malaking puno siya sa gitna ng maliit na burol. Doon lang ako palagi. Gumagawa ng laruan kong baril-barilan gamit yung kahoy. Hanggang sa nakilala ko si Arnel. Mabait si Arnel. Nung una nga, nahihiya pa siya. Pero ako na yung tumawag sa kanya para maipaglaro. Marami siyang peklat noon sa katawan na kulay puti. Para nga siyang baka. Pero hindi ko naman yun pinansin dati o pinakailaman. Kasi tinuruan ako ng nanay ko na huwag magbibigay ng opinyon sa itsura o pamumuhay ng iba. Tinanong ko siya kung bakit siya walang kalaro. Ang sabi niya, pinagtatawanan daw kasi siya ng ibang mga bata dahil sa itsura. Nalungkot naman ako noon, kaya siya na lang yung kinaibigan ko. Total naman ay nagkakasundo kami. Masaya siyang kasama, masiyahin, parang hindi napapagod o pinagpapawisan man lang. Madalas niyang ikwento sa akin ang buhay niya. Sabi niya, dati raw ay malaki ang bahay nila. Maraming kakahuyan sa paligid at masaya. Pero minsan, nagiging malungkot siya kapag napupunta yung usapan namin sa pamilya niya. Isang beses, tinanong ko siya kung saan niya nakuha yung mga peklat. Tumahimik siya saglit. Tapos kinuwento niya na sinunog daw ng mga kano. Ako naman na hindi rin talaga pala tanong kapag hindi ko naiintindihan yung mga bagay. Tumango lang ako. Hindi ko rin alam kung paano siya sasagutin. Kaya iniwas ko na lang yung usapan sa pamilya para hindi siya malungkot. Pero isang araw, pinagalitan ako ni na mama at lola. Ang hilig ko raw kasing magpagabi sa labas kahit mag-isa. Ang sabi ko, hindi naman ako mag-isa kasi lagi kong kasama si Arnel. Ikinuwento ko pa nga kung paano niya ikinuwento sa akin yung tungkol sa nasunog nilang bahay. Sabi naman ni na mama, wala naman daw nangyaring sunog na nabalitaan nila. Baka daw nagkukunwari lang yung batang yon sa kwento niya. Malikot lang yung isip, ganun. Nagalit pa nga ako kasi hindi naman sinungaling si Arnel. Kaya kahit sa bahay ay hindi ako masyadong umimik ng ilang araw.
hanggang sa may unti-unti akong napansin. Noong una, narinig ko nang pinag-uusapan ako ng mga bata na dati kong kalaro. Parang bubulong sila sa isa't isa tapos titingin sa akin. Hindi ko marinig kung anong pinag-uusapan nila pero alam kong ako yun. Kinuwento ko yun kay Arnel tapos sasabi niya baka raw naiinggit lang sa akin kasi magaganda yung suot kong damit at laging bago pa. Dahil sa sinabi niya, napansin ko tuloy na parang hindi siya nagpapalit ng damit. Yun at yun lang din yung paulit-ulit niyang suot. Puting t-shirt at shorts na kulay dilaw. Tinanong ko siya kung wala ba siyang mga bagong damit. Malungkot ng ngiti lang yung sinagot niya sa akin. Kaya naman ang sabi ko ay bibigyan ko siya. Tuwang-tuwa pa nga siya nun dahil sabi niya matagal na raw nung nagkaroon siya ng bagong damit. Kaya pag uwi ko, nagpaalam agad ako kay mama kung pwede ba akong magbigay ng damit sa kaibigan ko. Kasi nga kawawa siya. Ang kaso, nagulat ako kasi bigla akong pinagalitan ni Lola. Pinag-uusapan daw ako ng mga bata sa labas na baliw daw ako kasi sarili ko lang daw yung kinakausap ko lagi. Tapos nakikipaglaro pa ako sa sarili ko. Nakita daw ako ng mga bata noon sa burol. Iginiit ko kay Lola na may kalaro ako pero ayaw niyang maniwala. Pinagtanggol na lang ako ni mama na baka raw may imaginary friend lang ako. Kaso, tigilan ko na raw. Masyado na raw akong matanda para magkaroon ng imaginary friend. Iyak ako ng iyak buong gabi nun kasi ayaw nila akong paniwalaan. Kinabukasan, nagsumbong ako kay Arnel. Umiyak din ako sa kanya sa kasabi kong ang sama ng mga bata. Seryoso lang yung mukha niya nun. Yun na rin yung huling beses na nakita ko siya. Pagkatapos kong magsumbong sa kanya, ewan ko kung nagkataon lang, pero sunod-sunod na kamalasan yung nangyari sa mga batang nangaasar sa akin. Merong nalaglag sa hagdan, merong napaso sa sabaw na kumukulo, meron din bigla na lang binulutong ng malala. Talagang halos lahat sila ay kinarma. Sinugod kami sa bahay ng ibang nanay kasi baka raw may sa demonyo ako o pinakulam ko daw sa kaibigan kong demonyo yung mga anak nila. Natakot ako ng sobra sa pinagsasabi ng kapitbahay dahil nga ang bata ko pa nun. Ilang araw akong hindi lumabas ng kwarto. Galit na galit naman yung pamilya ko sa mga nangaharas sa akin. Kaya naisipan ni mama na lumipat na lang kami sa Pasig para doon manirahan. Nalungkot ako pero wala rin naman akong nagawa. Nung nasa van na kami paalis, pagkasilip ko sa side mirror, nakita ko si Arnel na nakatayo tapos kumakaway sa akin. Umiyak ako at nagpumilit kay mama na magpapaalam muna ako. Pero wala naman daw bata doon, kaya hindi niya ako pinababa. Kahit nung nakarating kami sa Pasig, iniiyakan ko si Arnel. Siya kasi yung masasabi kong unang naging best friend ko. Pero laging ine-explain sa akin ni mama na baka daw imaginary friend ko lang yon kasi ganun daw ang mga bata. May nakikita sila na nasa utak lang nila. Hanggang sa pinaniwalaan ko na lang din. Baka nga lang guni-guni ko lang siya o bunga lang ng imagination ko bilang isang bata. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ko na si Arnel. Pero may nabanggit nun sa history class namin nung high school. Nung panahon ng giyera, marami daw mga bahay sa Marinduque na sinunog ng mga kano. Doon ko naalala yung kwento sa akin ni Arnel. Yung damit niyang sobrang luma, pati yung ako lang yung nakakakita sa kanya. Naisip ko na baka hindi lang imaginary si Arnel. Baka multo siya, kaluluwa ng batang nasunugan ng bahay doon. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya makaalis at pagala-gala pa rin yung kaluluwa niya sa Marinduque. Nalungkot ako para sa kanya. Kaya pinangako ko sa sarili ko noon na pag bumabalik ako ng Marinduque, makita ko man ulit si Arnel o hindi, magsisindi ako ng kandila at aalayan ko siya ng damit at tsokolate na ginagawa ko pa rin naman hanggang ngayon sa tuwing pupunta ako ng Marinduque. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Salamat sa oras at sana ay mabasa ninyo.
Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Grace. Siguro ay ilan sa inyo ay nakapag-alaga na ng mga lolo at lola nila. Ganon din ako dati noong teenager. Ang kaso ay medyo mainitin ang ulo ko noon at aminado akong hirap talaga akong mag-alaga sa lola ko kasi nagkaroon na rin siya ng Alzheimer's disease. Kaya minsan kung saan-saan na siya napupunta. Umabot na nga ako sa punto dati na nasisigawan ko na siya dahil sa inis. Pero nagsisi din ako sa naging pagtrato ko sa kanya nung tumanda na ako. Nung ako pa yung nag-aalaga sa kanya, lagi siya nagkukwento tungkol sa mga sundalong Hapon nung panahon ng giyera. Naabutan pa niya kasi yon. Mga nasa 13 years old pa lang yata siya nun. Paulit-ulit lang din yung kwento niya. Kahit hindi ko na gustong marinig, ay uulit-ulitin pa rin niya. Sabi nito, mga salbahero ang mga Hapon at walang awa, walang puso. Ang dami niyang kwento tungkol sa mga sinaktan, pinatay o pinahirapan nila. Minsan nga, pairamdam ko, parang kahapon lang nangyari sa kanya ang lahat. Parang sobrang linaw pa rin sa alaala niya. Pero para sa akin, parang lumang kwento na lang sa libro. Hindi ko naman talaga siya pinapansin noon. Siyempre kasi, yung henerasyon ko ay malayo ang agwat sa kanya. Sa isip ko noon, wala naman ng mga ganit sa Hapon. Kumbaga minsan, astig pa nga yung mga ipinapakita nila. Kaya para sa akin dati, isa lang din siyang matandang mahiling magkwento. Tiniis ko na lang kumbaga. Hanggang sa Maynila na ako pinagkolehiyo, kaya ibang kamag-anak na yung nagbantay sa kanya. Ilang taon din akong nawala sa Marinduque. Nung bumalik ako, wala na si Lola. Hindi ko na siya naabutan. Hindi ko man lang din siya napuntahan kahit sa huling sandali niya. Pero umuwi ako doon para makiselebrate ng first death anniversary niya. Doon nagsimula ang lahat. Doon ako tumuloy sa bahay ni Lola. Andoon rin yung ibang mga kamag-anak namin, pero ako kasi may sarili akong kwarto doon na katabi lang ng kay Lola. Nagsimula yung unang pagpaparamdam nang napansin kong tuwing gabi may naririnig akong mga bulong. Minsan mahina lang, minsan parang hangin na dumaan sa tenga ko. Akala ko nga nung una, pagod lang ako o kaya mga ingay lang yun ng ibon sa labas na nagtutunog tao sa pandinig ko. Hanggang sa naging pamilyar at malinaw yung sinasabi sa mga bulong. Eksaktong gabi pagkatapos ng death anniversary ni Lola, naatulog agad ako sa pagod. Naalimpungatan na lang ako bigla nang parang may kung anong bumulong sa tenga ko. Malabo. Hanggang sa naging malinaw yung sinasabi ng bulong. Andiyan na sila. Napabalikwas ako sa kama. Lumingon ako sa paligid pero walang ibang tao. Narinig kong may gumalaw na parang nagtatago kaya kinabahan ako na baka pinasok kami ng magnanakaw. Kinuha ko yung lampshade sa kadahan-dahan naglakad para hanapin kung sino yung nakapasok. Nung malapit na ako sa cabinet, biglang may mabilis na nagsalita direkta sa tenga ko. Kinilabutan ako ng malala nang mabusesan kong si Lola yung nagsalita. Ang sabi niya, "Takbo! Tago!" Nanigas ako sa takot. Hindi ko rin magawang gumalaw. Hindi ko magawang sumigaw nun. Ramdam ko lang yung takot sa buong katawan ko. Sa tagal ng panahon na hindi ko narinig yung boses ni Lola, hindi ko akalain na talagang kikilabutan ako ng ganun. Pero hindi pa man ako nakaka-recover sa narinig ko. May narinig na naman akong malakas na mga yabag sa labas ng kwarto. Yung yabag, mabibigat at mabagal. Yung para bang may nagmamarcha. Nagmamadali yung lakad, kaya mas lalo akong natakot. Yung tunog ng yabag parang sa sundalo. Parang may suot na bota. Doon na ako nagtatatakbo at nagsisisigaw pababa. Hinanap ko agad yung iba naming kapamilya at mabuti na lang meron pang nagkakape sa kusina. Umiyak ako sa tita ko. Hindi ko alam kung paano niya nahulaan. Pero tinanong niya ako agad kung nagparamdam din daw ba sa akin si Lola. Hindi pa ako nakakasagot. Narinig ko na naman yung boses ni Lola
na parang naatapat lang sa bunganga niya yung tenga ko. Sabi niya, "Mamatay na sana lahat ng mga Hapon. Mga walang puso." Nag-iiyak ulit ako at sumigaw. Nagsibabaan na yung ibang kamag-anak namin para patahanin ako, pero hindi ako matahan. Hindi naman sila nagalit at ipinaliwanag lang na baka kaya nagpakita si Lola sa akin kasi paborito niya akong apo. Doon naman ako nakonsensya. Akala siguro nila nagpakita lang ng simple sa akin si Lola. Hindi nila alam parang kahit kaluluwa niya talagang hindi pa rin makalimot sa mga Hapon. Sobra akong naawa bigla kay Lola nun. Hindi ko alam kung ano ba yung pinagdaanan niya nung kapanahunan niya. Pero sigurado akong mabigat yun ng sobra, kaya daladala niya hanggang sa huling hininga at hantungan niya. Nirequest ko sa mga kamag-anak namin na magpadasal pa para kay Lola. Baka sakaling matahimik na siya. Dahil sa totoo lang, masakit isipin na mula sa ilang taon ng buhay niya bago siya mawala, hanggang sa isa na lang siyang kaluluwa, nagdadalamhati at puno pa rin siya ng takot. May paminsan-minsan pa rin pagpaparamdam si Lola nung nasa Marinduque ako. Hanggang sa matapos ang padasal, hanggang sa mailibing siya. Nang muli akong bumalik doon makalipas ang ilang taon, tahimik na ang bahay. Hindi na nagpaparamdam si Lola. Ito lang po ang creepy experience ko sa kaluluwa ni Lola. Palagi po ako nakikinig at nag-aabang ng mga kwento nyo sa channel. Tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat at sana ma-feature nyo tong kwento ko sa inyong channel.